Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu fi umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ta'ala sa araling ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa Tauhidul Uluhiyah. Ang Tauhidul Uluhiyah, ito ay ang ifradullahi ta'ala bi af'alil ibad allati yaf'alunaha ala wajhi taqarrubil mashru'. Ibig sabihin, ang Tauhidul Uluhiyah, ito ay ang kilalanin mo ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga gawain ng mga alipin na kanilang ginagawa bilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala nang naaayon sa batas ng Islam. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagsamba sa Kanya upang siya ay mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala na naaayon sa batas ng Islam, ito ay dapat gawin ng isang alipin para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gagawin niyang ang kanyang mga gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay tanging para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang halimbawa ng mga pagsamba ay tulad ng dua o panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng pagpangako sa Allah subhanahu wa ta'ala o an-nadhar, tulad ng pag-aalay o pagsakripisyo ng hayop sa Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng pag-asa sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ng pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ano pang uri ng mga gawaing pagsamba na ginagawa ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling sabi, ang Tauhidul Uluhiyah, ito ay ang gawin mong para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pagsamba na iyong ginagawa. At hindi mo gagawin ang alinmang pagsamba para sa alinmang mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala, para sa ano paman o kanino paman maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't ang mga Muslim, kapag sila ay gumagawa ng mga gawaing pagsamba, tinitiyak nila na ito ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itong kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na tanging siya lamang ang pagtutuunan natin ng ating mga pagsamba, ito ang layunin kung bakit ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga sugo at propeta. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratun Nahl ayat 36, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ibig sabihin, at katotohanan, nagpadala kami sa bawat ummah, sa bawat nasyon ng sugo upang inyong sambahin ang Allah at iwasan ninyo ang at-taghut. At naipaliwanag na natin kung ano ang ibig sabihin ng at-taghut. Ito ay ang lahat ng sinasamba maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran sa Suratul Anbiya ayat 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Ibig sabihin, at hindi kami nagpadala bago sa iyo, O Muhammad, ng sugo, maliban na lamang na ipinahayag namin sa Kanya na katotohanan, walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa akin, kaya't ako ay inyong sambahin. Ibig sabihin,
Ang mensahe nga ng mga sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pare-pareho ang kanilang mensahe para sa mga tao. Yun ay ang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala at hindi dapat sambahin ang alinman sa mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran sa Suratul A'raf ayat 59, 65, 73 at 85, sinasalaysay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang sinabi ni Propeta Nuh alayhi salam at ni Propeta Hud alayhi salam at ni Propeta Saleh at ni Propeta Shu'aib alayhi salam sa kanilang mga tao. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. O aking mga tao, sambahin ninyo ang Allah. Wala nang para sa inyo ay Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang sa Kanya. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ankabut ayat 16, Wa Ibrahima idh qala liqawmihi ibudullaha wattaquh. At si Ibrahim nang kanyang sinabi sa kanyang mga tao na sambahin ninyo ang Allah at matakot kayo sa Kanya. Kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naman ay nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Zumar ayat 11 ang tungkol sa kanyang mensahe sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Sabihin mo o Muhammad, katotohanan ako ay napag-utusan na sambahin ko ang Allah maging matapat sa Kanya sa relihiyon. Ibig sabihin ay sasambahin niya ang Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ang sino paman. Ang pinakaunang kautusan din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang taong mukallaf. Pag sinabing mukallaf, ito yung taong umabot na sa hustong gulang base sa batas ng Islam. Ay ang sumaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Ito yung dapat malaman niya. Ito ang dapat kauna-unahang malaman niya kapag siya ay nagkaroon na ng sapat na pangunawa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran sa Suratu Muhammad ayat 19, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Fa'alam annahu la ilaha illallahu wastaghfir li dhanbik. Ibig sabihin ay, at alamin mo na katotohanang walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang sa Allah at humingi ka ng tawad para sa iyong kasalanan. Ang kauna-unahan ding iuutos o ipapagawa sa isang taong hindi Muslim upang siya ay maging Muslim ay ang pagbigkas ng shahadatain o ang dalawang pagsaksi. Ito ay ang pagbigkas ng Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ibig sabihin, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang sa Allah at katotohanang si Muhammad ay sugo ng Allah. Sa lahat din ng mga kasalanan na nagagawa ng tao, ang pagsamba sa iba maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang hindi pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kung ang isang tao ay namatay na mayroon pa siyang sinasamba maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi na siya kailanman patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay mananatili magpakailanman sa impyerno. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran sa Suratun Nisa ayat 48, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi
Katotohanan ang Allah ay hindi niya pinapatawad ang siya ay bigyan ng katambal. Ibig sabihin ay gumagawa ka pa ng ibang mga Diyos na sinasamba mo maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tawag diyan ay shirk o ang pagbibigay ng katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Zumar ayat 65, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ibig sabihin, katotohanan kung ikaw ay magbigay ng katambal, ibig sabihin ay sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay katiyakang mawawalang saysay ang iyong gawain. At katotohanan ikaw ay mapapabilang sa mga talunan. Itong mga bersong ating nabanggit mula sa banal na Quran ay nagpapatunay na tayo na mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nararapat lamang tayo na sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi na tayo sasamba sa sino man o ano paman maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ang ibig sabihin ng Tauhidul Uluhiyya. Ang Tauhidul Uluhiyya o ang pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ito nga ang labis na tinanggihan ng mga hindi sumasampalataya doon sa Makkah. Katulad ng ating nabanggit na ang Tauhidur Rububiyya o yung pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang tagapaglikha sa lahat ng bagay, na siya ang tagapagtustos, na siya ang nagmamay-ari, na siya ang nagpapanatili, na siya ang namamahala sa kanyang mga nilalang, hindi yan sinalungat ng mga hindi sumasampalataya noon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. Subalit pagdating sa Tauhidul Uluhiyya o yung pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ito na ang sinalungat nila. At tulad nung nasabi natin, doon na sila nagsimulang mamirwisyo at puminsala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil hindi nila matanggap na ang napakamaraming mga ribulto na dating sinasamba pa ng kanilang mga ninuno ay kailangan nilang itakwil para sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Tauhidur Rububiyya, kung ating uunawaing mabuti, ito ay nag-uubliga lamang sa Tauhidul Uluhiyya. Dahil kung ang ibig sabihin ng Tauhidur Rububiyya ay ang Allah lamang ang nag-iisang lumikha sa atin, ibig sabihin siya lamang ang nag-iisang karapat-dapat nating sambahin. At yan ay tinatanggap ng matuwid na pangangatwiran at malawak na pangunawa. Kaya't kung ikaw ay naniniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang nag-iisang tagapaglikha, ay kailangan mong tanggapin na dahil nga wala ng ibang tagapaglikha maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala at siya lang talaga mag-isa ang lumikha sa atin, ay hindi nararapat na sasamba pa tayo sa iba maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ay napaka-praktikal sa ating mga pangunawa. Ito ang ibig sabihin ng Tauhidul Uluhiyya at nawa sa maigsing pagpapaliwanag na ito ay naging malinaw sa atin ang kahulugan ng Tauhidul Uluhiyya. Hanggang dito na lang, wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.